Ating pag-usapan sa video na ito ang pagkuha ng area ng region bounded by two polar curves. Bago tayo magsimula sa ating computations, nais ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito. Ito nga pala si Sir Dolphs, magbibigay sa inyo ng simple math lessons. Sa problem na ito, ating hahanapin ang area of the region inside the circle with equation r is equal to 3 sine theta and outside the lemmason r is equal to 2 minus sine theta. Ngayon atin i-graph itong ating dalawang polar curves na ito, pero simulan natin sa magitan ng paggawa ng table para sa ating r at saka theta. So dito muna ating kinuha ang sa circle. Ang first row natin ay may kinalaman sa ating theta, wherein ang ating theta mula 0 hanggang pi, which is makabuo na ng ating isang circle. At ang ating angles dito in radian measure at special angles ito. Sa second row natin, ito yung corresponding sine value para sa bawat special angles na ito. At sa ating third row, r is equal to 3 sine theta. So atin na lang kukunin yung ating r sa magitan ng pag-substitute ng ating angle dito sa ating theta. At para malaman natin kung tama itong ating values na kuha dito, you can pause the video and verify ng entries natin dito. Ang sunod naman ay may kinalaman sa lemmason. Ang first row natin, ito yung angles natin in radian measure. These are special angles mula 0 hanggang 2 pi. At mabubuo na natin yung isang graph ng lemmason. Ang second row naman ay yung corresponding sine value sa bawat special angles na ito. At yung ating third row ay yung value na ating r is equal to 2 minus sine theta. Again, you can pause the video para ma-verify yung entries natin dito. Ngayon, i-graph natin ang mga coordinates na kuha natin dito para sa points at ang graph niya ay ganito. Sa circle natin, ito yung graph natin with radius 3 over 2, or in other words, ang diameter natin ay 3. At ito naman, itong graph natin ng lemmason, and particularly ito ay tinatawag natin convex lemmason. Dahil sa ating equation dito, yung ratio ng ating A at saka ng B, or A over B, ay equal sa 2. Ibig sabihin nun, sa ating graph, ay may somewhere flat dito, walang dent or dimple, wala ring loop. Ngayon, sabi dito sa ating condition, sabi ay ang region natin dapat inside the circle. So ito yung portion na ito, inside the circle, but outside the lemmason. Since ito ay inside the lemmason, ating aalisin. Kaya ang region natin as shaded, ito yun ating kukuhanan ng area. So nakuha na natin yung ating region as shown dito sa ating sketch. Shaded siya. Ngayon, mapapansin natin dito sa ating region, siya ay malayo mula dito sa ating pole, hindi siya nakadikit. Kaya ang corresponding formula na ating gagamitin ay ito. A is equal to the integral of 1/2 of the quantity f of theta square minus g of theta square d theta from alpha to beta. Wherein ang ating f dito ay yung curve malayo mula dito sa ating pole, at itong ating g ay yung curve na mas malapit mula dito sa ating pole. Kaya itong ating f
which is 3 sin theta. At ito naman yung ating G na mas malapit dito sa ating pole, which is 2 minus sin theta. Next, ating alamin ang ating alpha at saka beta. Yung ating alpha is pi over 6 simula dito sa point of intersection na ito. At yung ating beta ay itong pi over 2. So, integrate natin mula dito sa pi over 6 hanggang sa pi over 2 at yun ay kalahati lamang kasi symmetric siya dito sa line pi over 2. So, mamaya ating gagawin na lang ay ito times 2 na lang natin ang ating result sa pagkuha nitong half ng region na ito. Kaya ang ating magiging working formula ay ganito na. So with our f, 3 sin theta, at ang ating g, 2 minus sin theta. At yung ating limits from pi over 6 to pi over 2, at ito ay isang area na kalahati namang ng pangkalahatan, kaya ita-times natin ito sa 2. Ngayon, pwede natin ito makakancel para masisimplify yung 2. Kaya ang ating magiging result na ng ating equation, ito na. Ngayon, itong ating integral ay consist of 2 terms na mayroong square. Kailangan natin i-expand muna ito, no? So, square muna natin itong 3 sin theta. That will give us 9 sin square theta. Ito yung binomial, square din natin. We can use the special product or gawin din natin ng FOIL method. Ngayon, using the special product, square natin itong 2. That will give us 4. And then, times natin ang 2 at saka yung sin theta. That will give us 2 sin theta times 2, kaya magiging 4 sin theta. And then, square natin ang sin theta. We have sin square theta. Ngayon, makikita tayo dito na merong common terms. Ano? Ito ang 9 sin square at saka itong sin square. Pagsasamahin natin yan, ang sagot ay 8 sin square. And then, kukopihin na lang natin ito by distributing lang ng sign. So, minus 4, negative, negative, or minus, minus. That will become plus 4 sin theta. Ngayon, integrable na ito. Also here, itong term na ito. Pero itong term na ito may sin square. So, hindi pa natin siya ma-integrate. Gagamitan natin dito ng half angle identity. At ang corresponding half angle identity para dito sa sin square ay 1/2 times the quantity 1 minus cosine 2 theta. So, ito times natin ito sa 8. And then, ito naman, kukopyahin na lang natin itong dalawang terms na ito. Ngayon, isa-simplify na natin ito by cancelling 2 dito, no? So, this 8 will become 4. At saka, i-multiply na natin dito sa bawat isa dito sa loob ng parenthesis. Kaya, ito ay magiging times 1. Ang 4 sa magiging 4. Times 4 natin ang cosine 2 theta. So, we have 4 cosine 2 theta. Kopya na lang natin itong minus 4 and then itong plus 4 sin theta. Ngayon, meron tayong similar terms na pwede natin pag-combine, so that will give us 0. Kaya, ang matitira na lang natin dito ay itong term na ito na cosine 2 theta and then times 4, nilagay na natin dito sa labas ng ating integral, kasama na yung minus. Also, ito, we have here the term sin theta. And then yung 4, ilabas natin sa ating integral. Ngayon, itong ating dalawang integrals na ito ay pwede natin sa ma-integrate. So, ang integral ng cosine 2 theta with respect to theta is equal to sin 2 theta times ng reciprocal nitong 2, which is 1/2, times dito sa negative 4. Ganun dito, ang integrate natin itong sin theta with respect to theta, ang sagot ay negative cosine theta times 4. And then, atin na lang siyang i-simplify by cancelling itong 2 tsaka 4. Kaya magbibigay sa atin ng negative 2. And at the same time, palitan natin dito ang ating upper limit pi over 2 dito sa theta as well as dito.
At gayon din ang ating lower limit. Palit natin dito sa theta na ito, dalawa. Ngayon, isi-simplify natin ito. Cancel ang 2 at saka yung 2 dito sa denominator. So, magiging pi na lang dito. Kukopyahin na lang natin yung term na ito. Also here, makakancel natin yung 2. Kaya magiging over 3 na lang. At saka sa numerator, pi. And copy na lang natin itong last term. Yan. Ating i-evaluate na ito. Ang sin pi ay 0. Also, cosine pi over 2 ay 0. Kaya lahat na ito ay 0. Kaya ito na lang ating i-evaluate. Ang sin pi over 3, ang katumbasan ay square root of 3 over 2 times ng negative 2. Also here, cosine pi over 6, ang katumbas niyan ay square root of 3 over 2. I-times natin dito sa 4 at saka yung minus. Ngayon, ma-evaluate na natin. Makakancel natin ng common na factors, 2. Also here, kakancel natin ang 2. Lalabas ay 2 na lamang. And then we have here negative square root of 3 minus 2 square root of 3, and that is equal to minus 3 square root of 3, at meron tayong negative sa labas, so we can multiply, magiging positive na yan. 3 square root of 3 square units. Ito na yung ating area. So dito natapos ang ating video. Thank you for watching.